Matapos ang halos 2 oras na biyahe mula sa Puerto Princesa City, narito na tayo sa Sabang Wharf, ang pantalan kung saan nagsisimula ang isa sa mga pinakasikat na adventure cave sa Palawan. Hi guys sa vlog, bye! Hey, vlog! Hey! Ay, vlogger din to pala! Nagkatuto ka na, nagkatuto ka. Nagkakamay, guys. So, ito, ball pin ako dito. Gawin yan. The sleeping giant. Malapit talaga sa gawin. Hindi niya lalagyan. Parang kami nakaigado. Bye, see you later. Dito tayo sasakay ng motorized boat papunta sa entrance ng world-famous Puerto Princesa Underground River. Habang naghihintay ng ating bangka, mapapansin ang banayad na alon, ang sariwang hangin, at ang napakagandang tanawin ng dagat na napapalibutan ng matatayog na bundok at luntiang kagubatan. Lalas pa tao kaya? Sobra. Mabrao? Dito, pag nandito ka, ganyan. Dito, hindi ka lang langoy. Ato ka. Kahapon pa sana kami dati sabi. Ay, buti nga kapon ngayon kayo nagkaroon. Malakas kapon, ma'am. Malalaki alon. Hirap kayo dito. Hirap kayo magbaba doon. Mamaya, testing yung kung paano kung hirap. Dito, okay rito dahil may takumat. Pero doon siguro. Doon talagang bababa kayo. Pero buwangin na doon. doon. Oo. Alam nyo na guys ha. Pero mas mahirap pa sa loob ng kuda. At bibigyan, hindi ka makikita. Kailangan hawakan. Ay, sayang. Talaga sumakay ako sa number 20. Nawala. Nakabidyo ka. Huli. May ebidensya ako. Dami kasi ni Kuya, pag nasa labas na Kuya, ba hindi daw makikita yung kasama, kaya hawakan daw. Dapat hinawakan ko yung nasa number 23. Kailangan mo kasi yung cellphone yun. Oo. Alright. Guys. At ayan na, sumakay na tayo sa bangka. Habang bumibiyahe, mas lalo nating ma-appreciate ang ganda ng sabang. Ramdam na ramdam ang preskong simoy ng hangin, ang bughaw na karagatan, at ang napakagandang limestone cliffs na talagang kahanga-hanga. Pagkalipas ng humigit kumulang 20 minuto, narating na natin ang docking area ng Underground River. Mula rito, maglalakad tayo ng kaunti sa isang nature trail, papunta sa registration at boarding area ng paddle boat. Amin dala eh, cellphone. Kayo na lang mag-video mamaya. Dalawa po. Pwede dito nila. Kaya na tayo. Kala ko si Charis. Ay, sorry po. Hiwalay tayo.
Dalawa po kami. Okay. Ikaw muna. Huwag niyo akong anuhin dyan, tabi kami mag-asawa. Oy! Bago pumasok sa kuweba, bibigyan muna tayo ng audio guide at safety. Briefing para mas maintindihan natin ang kasaysayan at mga kahangahangang bahagi ng underground river habang tayo ay naglilibot. At ngayon, magsisimula na ang isa sa mga pinaka-inaabangang bahagi ng ating adventure. Sasakay tayo sa maliit na paddle boat at papasok sa loob ng isa sa mga pinakakilalang underground river sa buong mundo. Handa na ba kayo? Tara, samahan niyo kami sa pag-explore ng kamanghamanghang likas na yaman ng Pilipinas. Habang unti-unti tayong pumapasok sa loob ng underground river, mapapansin agad ang kakaibang katahimikan at malamig na simoy ng hangin. Tanging tunog ng tubig at mga paniking naninirahan dito ang maririnig. Isang karanasang tila nagdadala sa atin sa ibang mundo. Sa loob ng kuweba, makikita ang napakalalaking batong nabuo sa loob ng milyon-milyong taon. Ang mga ito ay tinatawag na stalactites na nakabitin mula sa kisame at stalagmites na unti-unting tumataas mula sa sahig ng kuweba. Ang bawat pormasyon ay likhang sining ng kalikasan na hinubog ng patak-patak na tubig sa napakahabang panahon. Ang Puerto Princesa Underground River ay may kabuuang haba na humigit kumulang 8.2 kilometro at ito ang isa sa pinakamahahabang underground rivers sa buong mundo na maaaring daanan ng bangka. Sa karaniwang tour, halos 1.5 kilometro lamang ang bukas sa mga bisita, ngunit sapat na ito upang masaksihan ang kamanghamanghang kagandahan ng kuweba. Sa ilang bahagi, ang kisame nito ay umaabot sa halos 60 metro ang taas, dahilan upang lalo kang mamangha sa lawak at laki ng lugar. Hindi lamang bato ang makikita rito. Tahanan din ito ng iba't ibang uri ng hayop tulad ng mga paniki, swiftlets o mga ibong gumagawa ng pugad sa loob ng kuweba, mga gagamba, kulisap at iba pang maliliit na nilalang na nakapag-angkop sa madilim na kapaligiran. Libu-libong paniki ang naninirahan dito at mahalagang bahagi sila ng ekosistema dahil tumutulong silang mapanatili ang balanse ng kalikasan. Dahil sa natatanging kagandahan at kahalagahan nito, kinilala ang Puerto Princesa Underground River bilang isang UNESCO World Heritage Site at isa rin sa New 7 Wonders of Nature. Isa itong paalala kung gaano kayaman at kahalaga ang likas na yaman ng Pilipinas. Sa bawat sagwa ng bangka at bawat tanaw sa loob ng kuweba, mararamdaman mo ang hiwaga ng kalikasan. Isang lugar na hindi lang kahanga-hanga sa paningin, kundi nagbibigay rin ng mas malalim na paggalang sa kagandahan
at kahalagahan ng ating mundo. Habang unti-unting sumusulong ang bangka sa kailaliman ng Puerto Princesa Underground River, tila nagiging buhay ang bawat batong hinubog ng kalikasan sa loob ng milyon-milyong taon. Sa liwanag ng ilaw, unti-unting lumilitaw ang mga kamanghamanghang anyo na mistulang likhang kamay ng isang dakilang iskultor. Ang isa sa mga tila obrang sasalubong sa ating paningin ay ang higanting kandila, isang stalagmite na tila nakasinding kandila sa gitna ng napakalawak na kuweba. Katabi nito ay ang anyong kahawig ng Birheng Maria na para bang tahimik na nagbabantay sa mahiwagang lugar na ito. Habang nagpapatuloy ang paglalakbay, mapapansin ang isang napakagandang chandelier na nakabitin sa kisame ng kuweba. Nabuo ito mula sa libu-libong patak ng tubig na unti-unting nag-iwan ng mineral sa loob ng napakahabang panahon. Sa mas malalim na bahagi ng kuweba, makikita rin ang napakalawak na silid na tinatawag na katedral. Ang matatayog nitong kisame at malalaking haliging bato ay nagbibigay ng pakiramdam na tila nasa loob ng isang napakalaking simbahan na nilikha mismo ng kalikasan. Hindi lamang iyan. Sa iba't ibang bahagi ng kuweba ay makikita rin ang mga anyong kahawig ng dikya, higanting kabute, at maging ang manipis na batong tila kurtina o bakon na nabuo dahil sa tuloy-tuloy na pagdaloy ng tubig na may dalang mineral sa loob ng milyon-milyong taon. Mayroon ding maliliit na soda straws, mga manipis na stalactite na tila inuming straw ang hugis, at mga kakaibang pormasyon tulad ng egret na nabuo sa pambihirang paraan habang unti-unting gumagalaw ang patak ng tubig bago ito bumagsak. Bagamat maraming pormasyon ang binigyan ng pangalan batay sa kanilang kahawig na anyo, ang mga ito ay likhang isip lamang ng tao upang mas maging kawili-wili ang paglalakbay. Ang tunay na kahanga-hanga ay ang katotohanang ang bawat stalactite, stalagmite at flowstone ay nabuo sa napakabagal na proseso. Minsan ay wala pang 1 milimetro ang paglaki sa loob ng 1 taon.
Sa bawat sagwa ng bangka at bawat patak ng tubig na maririnig sa dilim, pinapaalala ng Puerto Princesa Underground River na ang kalikasan ang pinakadakilang artista. Isang obra maestrang patuloy na hinuhubog ng panahon, pasensya at milyon-milyong taon ng paglikha. Sa paglalakbay na ito, isang bagay ang tunay kong napagtanto. Hindi kailangang maging maingay ang isang lugar para maging kahanga-hanga. Sa loob ng kuweba, sa gitna ng kadiliman at katahimikan, patuloy na namumuhay ang iba't ibang nilalang sa paraang itinakda ng kalikasan sa loob ng napakahabang panahon. Dito natin makikita na ang bawat nilalang, gaano man kaliit o hindi napapansin, ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng balanse ng ating kalikasan. Nakakamanghang isipin na sa likod ng makakapal na bato at sa ilalim ng lupa ay may isang mundong puno ng buhay, kasaysayan at mga likhang sining na unti-unting hinubog ng kalikasan sa loob ng milyon-milyong taon. Habang pinagmamasdan ko ang bawat pormasyon ng bato, ang malinaw na agos ng tubig at ang katahimikang bumabalot sa buong kuweba, lalo kong naunawaan kung gaano kaganda at kahalaga ang mga likas na yaman na mayroon tayo bilang mga Pilipino. Sana ay magsilbi itong paalala sa ating lahat na pahalagahan, ingatan at protektahan ang mga ganitong lugar upang patuloy itong mapakinabangan at masaksihan ng mga susunod na henerasyon. Kung magkakaroon kayo ng pagkakataon, huwag ninyong palampasin na maranasan mismo ang underground river. Iba pa rin ang pakiramdam kapag personal mong nasaksihan ang kagandahan nito. Hindi kayang ipakita ng kamera ang buong hiwaga at damdaming mararanasan kapag naroon ka na mismo.
Isa ito sa mga lugar na talagang masasabi mong sulit bisitahin kahit isang beses sa iyong buhay. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay at pagsama sa amin sa adventure na ito. Sana ay nagustuhan ninyo ang aming naging paglalakbay at may bago kayong natutunan tungkol sa isa sa mga ipinagmamalaking likas na yaman ng ating bansa. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang travel adventures at mga kamanghamanghang destinasyon sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Hanggang sa muli, ingat sa inyong mga biyahe at patuloy nating tuklasin ang ganda ng ating mundo. Maraming salamat at magkita-kita tayo sa susunod na vlog.